Hello, welcome to Libra Philippines. Reading to for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bali, hindi to magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Friend ko yun, guys. Kung gusto mo naman sa akin, Madam Space P as in Princess, doon ka pwedeng mag-inquire sa aming Facebook page. And then, please do support my band, guys. Bandang Sibol. I-search mo na lang sa Facebook para makita mo yung mga kanta namin, na binubuo. So, hopefully, masuportahan mo rin ako doon. And then, yung aming isa pang channel, Madam PTV, doon naman namin ina-upload yung mga kantang ginagawa namin. TikTok, Unipri, UNIPRI, for those of you na gusto mag-avail ng mga products such as crystals, bracelets, Evil Eye, and then, last shuffle na lang. Yung aming TikTok din na for band is Bandang Sibol. Pakisearch na lang yan, guys. Let's start. This is for the sign of Libra. Check mo yung natal chart mo. You do have here death and rebirth. This is Scorpio energy. Medyo bigyan mo lang ako ng time sa pagsha-shuffle at pagkuha ng cards kasi medyo luma na tong card na ginagamit ko. Medyo mahirap siyang i-shuffle. Ayan, Six of Cups at saka Nine of Pentacles. Main energy mo, you do have a lot of choices in life ngayon. Ang maganda dyan, ang mga pinipili mong choice ngayon or nandito ka na sa point ng buhay mo na hindi ka na para makinig pa sa opinion ng iba or makialam, hintayin ang pakikialam ng iba or kung ano sasabihin ng iba. You are choosing what is best for you. And the death and rebirth, nakita tayo dito ng mga bagay na binubuo mo ulit ngayon. Maybe yung iba, start talaga na fresh. Yung iba naman, this could be something na nag-end na sa buhay mo, then you want to rebuild this thing again ngayon. But now, mas gusto mo better choices, better, yung mga actions na gagawin mo, sinisigurado mo magiging okay para sa'yo. Yung person na kakonect mo, this could be a person in the past. Pwedeng may childhood memories kayo or may connection kayo, best friend, friendly kind of energy, Nine of Pentacles. Pwedeng may mga pagtulong ka nang binigay sa kanya in the past, financially. So, Queen of Wands, yeah. I feel like may mga advice na rin na ibigay sa usaping pinansyal in the past. Pagtutulungan, partnership, nakikita natin na nangyari na sa inyo in the past nitong taong ito. Pero part of you is pwedeng, I don't know, yung iba pwedeng nahihirapan mag-reach out or pwedeng may problem with regards sa communication, pag-aaway, the last time na nagkaroon kayo ng connection. I can see relationship maybe in the past. Yung iba, mutual understanding. Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Medyo nahirapan lang talaga ako sa card na to guys. As you can see, pag hinawakan ko siya, may times nagbe-bend na siya ng gano'n kasi may mark na siya dito ng, of course, usage. Isa ito sa pinaka-unang card ko. So, medyo use talaga siya. Ten of Wands, Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, King of Cups, and Eight of Swords, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra. Capricorn is also here, Aquarius. Emosyon ninyo sa isa't isa, okay. Wait lang. There's a lot of things going on here, wait lang. King of Wands, Four of Swords, Three of Pentacles. Pagpasensyahan mo na guys, kasi iyan lang yung best na kayang itaas ng aking stand. Unfortunately, medyo mahirap ayusin tong stand ko na to dahil ito lang yung stand na meron ako dito. But anyway,
I'm sure you don't mind kasi ang importante naman yung message. And yung voice ko, medyo nag-okay na para din sa mga talagang naka-follow na sa akin. Pero nandun pa rin medyo hindi ko pwedeng lakasan kasi medyo may ano pa siya. May masakit pa yung aking lalamunan. But anyway. Emotions. Yung iba, you're trying to move on, trying to think of other ways or other things other than this person. Maybe you're focusing on your choices in life. Emotion mo dito sa person na to, nandun yung love. Hindi naman mo nagmo-move on ka or nagfo-focus ka sa ibang bagay, nakalimutan mo na yung pagmamahal mo dito sa taong to. Nandito. But it feels like sanay ka na eh. Parang mahal mo yung tao, sanay ka na sa ganun, sanay ka na nang wala siya. Pero yung pagmamahal, hindi ko nakikitang nag-move. Tina-try mag-move. Mag-move on sa buhay. Kasi wala naman choice. Alangan naman magpakakulong ka sa nakaraan, diba? So, this is you. You could be stuck thinking about this person, pero you don't mind. Parang, naiisip ko na siya. Pero, sanay naman ako na lagi ko iniisip tong tao. Parang ganong feeling. Kasi mahal mo. Alam mo naman yan eh. Pero nasanay ka na lang na ganon. Ngayon ito person na to, nasaktan siya ha. 3 of Swords is pain. A lot of pain. A lot of lungkot, sakit. Kasi 7 of Wands, I feel like siya ay nauobliga regarding something. Maybe responsibility regarding sa pamilya. 10 of Pentacles. 3 of Pentacles is here. I feel like minsan lang hindi naging maganda tingin sa'yo ng taong to. Like, pwedeng sa mga naging decision mo in the past or medyo bumaba yung tingin niya sa'yo in the past. Pero napalitan yan eh. Like, you're a different person now. Hindi niya akalain na magugustuhan ka niya despite sa changes or sa situation ninyo ngayon. So, this person is admiring you from a distance. So, may pagkakalayo, pero ina-admire ka niya. Pero yun nga lang kasi, may mga obligasyon siya ngayon eh, na parang gusto ka niya, ang dami niya gusto mangyari sa buhay niya. There's wishes and goals in life na gusto niya ma-achieve. Relationship with you is one of the thing na hinahangad niya na parang alam niyang imposible niya makuha sa ngayon. Gusto niya ng relasyon, connection, komunikasyon sa'yo ngayon, pero alam niyang imposibleng makuha yon. Kaya nasasaktan siya. Nakakakita tayo ng mga health problems din with this person. In the future, what is happening in the near future for the both of you? In the near future, you do have the Sun. This is positivity. This is happiness in the future. 2 of Cups. Relationships. Kung sino man yung mga karelasyon mo sa buhay mo, friends, partners. 2 of Cups, this is literal na relationship na you can see you being happy with that. Contented. Yung iba, nasasabihin wala naman akong karelasyon. Sabi ko nga, friends. Mga close people sa buhay mo. May one-on-one connection ka. You are being happy with them. Contented. Diba? Kasi yun naman talaga focus mo, positivity. Once na nag-focus ka sa positibo, of course, sunod-sunod na yan. Tuloy-tuloy na yan. Positive na din yung mga na-attract mo. Positive na rin yung nagiging relationship sa buhay mo. With regards to this person, minsan ang naging happiness mo siya eh. Pero, wala siya eh. Alam ka namang magmukmuk ka sa gilid. Parang, what I see here is that you're focusing on positivity. I really do love that.
Tapos ka na doon sa era ng ng obsession, the Scorpio energy. I can say obsessions, pag-iisip, like may mga questions ka na unanswered, hindi nasagot mula sa taong to. So I feel like tapos ka na dun sa na yan, sa point na yan. And then you're focusing on you being whole, completeness, positivity, happiness sa buhay mo. Or you're dealing with a person who is very immature. In the future, nandun yung learning sa kanya. Pero wala siyang choice kundi sumunod sa mga nangyayari sa paligid niya, like regarding sa kanyang career, relationship sa paligid niya, that this person is being controlled. Alam mo yung katulad ng isang bata. Yung bata kasi, hindi yan pwede magdesisyon ng sarili niya. Kailangan niya laging opinion ng magulang niya, ng nanay niya, especially the mother. Of course, nandun. And kailangan niya sumunod. And that's what I can see in the near future para sa person. At wala siyang choices sa buhay kundi ang sumunod sa kung anong sasabihin sa kanya. Eight of Pentacles, I can see this person focusing on money, finances, career. Four of Pentacles, money. Wala naman siyang choice eh. Temperance and Strength card. This is Leo, Sagittarius energy. Well, I can see you being the Strength card here in the near future. Talent, skills. Unti-unti ka nagsashine. You know, Leo are the sign na may kinalaman sa spotlight, and you will soon be in the spotlight in the near future. Pero of course, you have to focus on your strength, your talents, your skills. Saan ba magandang gawin dyan? Diba? Parang nakikita natin na unti-unti ka nakasasanay, na-adapt mo, nakikita mo yung strength mo, and then you're nurturing that, you're using that. Maganda yon. Alam mo, sa mundo kasi, sasabihin ng iba, bakit ganito unfair? Yung iba pinanganak, mayaman na sila, maganda na yung buhay nila. Ako ganito, ganyan. Kung lagi ka maiinggit sa buhay ng iba, hindi ka magiging kontento eh. Alam mo yun, parang lagi ka, let's say, ikaw ay napunta na naman sa paa niya, o ikaw ay napunta sa buhay na meron siya, kung sino man ito kinainggitan mo. Kung mamumuo sa'yo yung laging inggit, may makikita at makikita kang taong nakaiinggitan mo, and then may sabi mo na bakit hindi naging gano'n ang buhay ko. Kasi sa totoo lang, kahit nakikita mo yung tao na ganito yung buhay niya, may struggle yan, may kalungkutan yan na kinakaharap sa buhay niya. Okay? Bigyan kita ng example. For example, sige, magbanggit na tayo ng celebrity, total, alam naman na natin yung mga buhay ng ibang celebrities. For example, si Heart Evangelista. As you can see, she is very popular, ang dami niyang accomplishments, and ang dami niyang, kumaga kahit sa ibang bansa, kinikilala siya. And because she is so fashionable, she is so rich, dami niyang kayang makuha. But one thing na hindi niya makuha is a child. Gusto niya magkaanak. I mean, at first I thought, marami sa atin, hindi lang ako, na bakit ganun hindi nagkakaanak si Heart. Siguro gusto niya talaga ganun lang. Pero hindi, one of her interview, sinabi niya na nag-try din sila. Pero talagang hindi nabuo or hindi pinalad. So, ibig sabihin, meron pa rin siyang kalungkutan or kukulangan na na-experience sa buhay niya despite of the richness na meron siya ngayon. So, ang ibig ko sabihin dito, ang maganda dito, kasi
unti-unti mong ina-acknowledge kung saan ka mayaman. Hindi ka man naging mayaman dun sa parte na yun ng buhay mo na when it comes to finances, yung iba sa inyo. Pero na-realize mo, ay hindi, mayaman ako sa talento, mayaman ako sa skills. And that is, some of you inborn na ganon. Magaling ka sa ganon. And then you nurture it, ginamit mo. Ayun na, ibabalik kita dun sa tanong, yung iba, bakit ganito unfair, bakit ako hindi binigyan na pinanganak sa mayamang pamilya na agad. But, pinanganak ka na magaling ka, pinanganak ka na matalino ka, pinanganak ka na madiskarte ka sa buhay. Pinanganak ka na ang talento mo, iba. Use that, gamitin mo lahat yun. Kasi dun ka mayaman eh. Mayaman ka sa talento, mayaman ka sa skills. Magaling ka magsalita yung iba sa inyo. Use that. And then, a lot of you is nakikita natin na nagigain ka ng power, strength, knowledge, and unti-unti ka nagiging whole in the near future because nakukumpleto mo yung sarili mo na hindi ka naghahanap ng kulang sa'yo. So, I can see a lot of you na nagkakaroon ng changes pagdating sa paniniwala mo sa sarili mo, sa mga ipinapakita mo sa iba. I can see a lot of differences doon. And with regards to the person that you're dealing with, well, I always see this card, Temperance card. This is like, sa larong basketball, parang ito yung bangko nasa bangko. Hindi siya kaya mag-take ng action sa'yo. In the future, there's someone na nagko-coach sa kanya, sa buhay niya, kung ano dapat niyang gawin. For example, sa larong basketball, kung familiar ka, hindi ka pwedeng basta lumaro kung gusto mo lumaro. Kasi, sasabihin sa'yo ng coach mo, diyan ka lang. Pag napagod na yun nandun sa court, ikaw naman ang ilalagay ko. And with regards to your person, it could be people na nasa paligid niya na nagiging dahilan para hindi siya maka-take ng action sa'yo ngayon. Pag napagod na yung mga taong yun, maaaring tsaka lang siya makakapag-take ng action sa'yo. Ngayon, hindi pa natin nakikita napapagod, tuloy pa rin ang laro. So, your person is nasa bangkuan lang or naka-stay put lang, hindi gumagawa ng action sa'yo. And in the future, nandun pa rin yun. Kasi hinahayaan niya na may magdikta sa buhay niya, sa sarili niya, at wala siyang magawa doon. Okay? So, wala tayong nakitang may kinalaman sa'yo. Like, bahala siya sa buhay niya kung ayaw niyang maglaro or what's on and so forth. Iba naman yung gagawin mo sa buhay mo. You're focusing on that. Wala kang pakialam sa play niya or sa laro niya sa buhay. That's good. Okay? Continue on shining kasi papunta ka na talaga doon. Ituloy-tuloy mo lang yan. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.